Ang lalim ng buntong hininga mo. Malalim ang iniisip mo. Ano yun, Vincent? Hindi ko alam kung bakit iniisip ko ang sinabi sa akin kanina ni Aling Senya. Ha? Sinabi? Ni Aling Senya? Oo. At nakakatawa. Bakit? Ano bang sinabi niya? Sinabi niyang nakakakita siya ng multo. At hindi lang yon. Sinabi rin niya na may nakikita siyang multo na laging nakasunod sa akin kahit saan ako magpunta. Vincent? We're here! Sa wakas, nakauwi na din tayo, Mami. Daddy, napagod ako mamasyal. Pero di hamak na mas pagod si Bunso. Tingnan ninyo, nakatulog na nga dito sa sasakyan. Buhatin mo na si Bunso, sweetheart. At pumasok na tayo sa loob. Napagod din ako. Gusto ko na ding magpahinga. Oo. Sige lang, Bunso. Matulog ka lang. Bubuhatin ka ni Daddy para mas makapagpahinga ka ng mahimbing sa loob. Daddy, ayaw pang umuwi. Baka makita ko na naman siya. Ha? Dad, tinatawag na po tayo ni Mami. Tayo na po. Pumasok na po tayo sa loob. Sige. Sige na, Melissa, anak. Mauna ka na. Susunod na lamang kami ni Bunso. Okay, Dad. Coming, Mami! Lily, anak. Sinong tinutukoy mo? Bakit? May ayaw ka bang makita dito sa apartment na tinutuluyan natin? Sino, anak? Nakatulog na ulit si Lily. Baka nananaginip lang ang anak ko kanina. Kaya niya nasabi ang bagay na yun. Oh, dito mo ihiga si Lily. Dahan-dahan. Sige lang, anak. Matulog ka lang. Oh. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? May dumi ba ako sa mukha? Hindi. Wala. Masaya lang ako. Bakit naman? Siyempre. Dahil nagkaroon ka ng panahon sa amin ng mga anak mo. Madalas bang wala akong panahon? Medyo noon. Hindi na ngayon. Esensya na, sweetheart, ha? Nabisi lang talaga ako masyado sa trabaho. Ayos lang. Ang importante ngayon, may panahon ka na uli sa amin ng mga bata. Ang higpit naman ng yakap ng asawa ko. Pagod ka ba? Ako kasi, hindi pa ako pagod. Kaya ko pa. Ganun. Oo. At gusto ko nang sundan si Bunso. Ikaw talaga. Dad? Ew! Wala kayong kasawa-sawa? Maliit pa nga si Bunso, oh. Naku, lagot. Nariyan palang panganay. Hello? Sino po ito? Hello, Melissa. Uncle Victor! Ako nga. Oh, kumusta ang pamamasal ninyo? Hey, naku, Uncle. Heto, pagod. Pero masaya po. Masayang masaya.
Masaya din ako marinig yan. Wait lang po, Uncle Tatawagin ko lang po si Dad. Maliligo na po kasi ako eh. Nanglalagkit na po kasi ang katawan ko. Okay, sige na. Dad! Si Uncle Victor! Uncle, wag niyo pong ibababa ha. Papunta na po si Dad. Oh, Melissa, sino yung kausap mo? Ang Uncle Victor mo ba yon? Yes, Mami. Kausap na po siya ni Daddy. Ma'am? Maliligo na muna ako Maya-maya na. Pagod ka pa at yung mga paa mo, nako, wag mo munang babasain anak. Nakapagpahinga na rin naman po ako sa car kanina, Ma'am. Tsaka nagtanggal na po ako ng sapatos ko. Kaya pwede na po akong maligo. Ay, nako, ang tigas talaga ng ulo mo. Ang dami mong rason. Maliligo na ako, Ma'am. At hindi ko na talaga kayang init O, sige na. Bilisan mo lang maligo Baka magbabad ka na naman sa tubig, abutin ka na naman ng ilang oras. Maliligo na rin ako pagkatapos mo. Bilisan mo, ha? Okay. Sige, pumunta ka na lang. Tsak matutuwa ang bata kapag nakita ka. Mag-iingat ka. Bye! Vince? Aling Senya. Kayo pala. Hindi ko napansin ang paglapit ninyo. Pasensya ka na. Lumapit na ako. Hindi ko rin naman namalayan agad na may kausap ka pala sa telepono. Ang akala ko kasi, siya ang kausap mo. Ha? Sinong tinutukoy ninyo? Wala naman ho akong ibang kasama rito. Wala akong ibang kausap maliban sa kapatid ko na tumawag. Mukhang matatakotin ka pala, Vince. Huwag kang mag-alala. Nagbibiro lang ako. Kaya talaga, mapagbiro din pala kayo, Aling Senya. Hindi ho halata. Tingin ko kasi sa inyo ay masyadong seryoso at misteryoso na rin. Paano kung seryoso ako na may iba kang kasama dito sa terasa? Hindi lang ako. Hindi lang tayo naririto. Maniniwala ka ba, ha, Vince? Aling Senya? Ayan, tapos na ako maligo. Ma'am! Paabot naman po ng towel, please. Nakalimutan ko po kasi, Mami. Please? Thanks, Mami. Pwede na ako kayong maligo. Tapos na po ako. Anong problema? Margaret. Ang lalim ng buntong hininga mo Malalim ang iniisip mo. Ano yan, Vince? Wala. Hindi ko alam kung bakit iniisip ko ang sinabi sa akin kanina ni Aling Senya. Sinabi ni Aling Senya? Oo. At nakakatawa. Bakit? Ano bang sinabi niya? Sinabi niyang nakakakita siya ng multo. Ha? At hindi lang yon. Sinabi rin niya na may nakikita siyang multo na laging nakasunod sa akin kahit saan ako magpunta. Vince? Ma'am? Okay na ho. Maligo na po kayo.
Tapos na ho ako. Mami? Aba, nasaan na yun? Kanina narito lang siya. Inabot pa nga niya sa akin ng towel. Saan na nagpunta si Mami? Oh. Ano? Hindi. May isang babaeng nakatayo sa may pinto at... Melissa! Melissa! Ano ba kasi ang nangyari? Bakit siya inimatay? Baka naman may sakit ng pamangkin ko. Vince, nagkakamali ng anak natin. Melissa, anak? Hi. Dad? Mom? Melissa, ano bang nangyari? Bakit bigla ka nilang hinimatay kanina? Mom? Kasi... Bakit hindi mo masabi? Ano ba yun, Melissa? May nakita ko akong isang babae kanina sa may pinto. Babae? Pero, ang mami mo ang nasa labas ng pinto kanina at nasa likuran ako ng mami mo. Kami ang nakita mo bago ka nawala ng malay. Ano ho? Tamang daddy mo, anak. Ako ang babaeng nakita mo kanina sa may pinto. Pero... Teka, ayos ka lang ba? Hindi ka naman mainit. Wala ka namang lagnat Baka naman dala lang yan ng sobrang pagod mo. Mom? Tamang mami mo. Ang mabuti pa, magpahinga ka na muna at huwag nang masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Okay po, Dad. Pero... Dad? Mom? Sigurado ako sa nakita ko kanina. Melissa, pagod ka lang. Magpahinga ka na, anak. Tama na muna yung pag-iisip ng kung ano-ano. Sa terasa lang muna kami ni Victor. Sige na. Isusunod ko na lang ang merienda sa inyo. Salamat. Uncle? Oh, Melissa, bakit? Naalala niyo pa po ba yung kinikwento sa inyo ni... Melissa! Wala po. Sigurado ka? Opo. Magpapahinga na po ako. Sige. Margaret, dun muna kami sa terasa, ha? Sige na. Anak, Hindi ka ba naniniwala sa akin, Mami? imposible kasing sinasabi mo, Melissa. Kayo ba ang nag-abot sa akin ng towel kanina? Ha? Kanina? Hindi. Nasa labas ako. Kausap ang daddy mo. At kababalik lang namin dito sa kwarto ng daddy mo kanina. At yun nga, nakita namin na bigla ka nalang hinimatay. Kung ganon, hindi kayo nag-abot sa akin ng towel kanina. Melissa? May ibang tao dito kanina, Mami. May nag-abot sa akin ng towel at inakala ko na kayo yun. Baka naman si Lily. Tingnan niyo si Lily, Mami. Mahimbing na mahimbing ang tulog. Sigurado ako na hindi si Lily ang nag-abot sa akin ng tuwalya kanina. Maniwala naman kayo, Mami. Melissa? Ako? Alam ko kung sinong nag-abot ng tuwaya sa'yo, Ate Melissa. Nakita ko siya. Nakita ko yung babae. Kung ganoon, hindi kayo nag-abot ng tuwalya sa akin kanina. Melissa? May ibang tao dito kanina, Mami. May nag-abot sa akin ng towel. Inakala ko na kayo yun.
Baka naman si Lily. Tingnan niyo si Lily, ma'am. Mahimbing na mahimbing ang tulog. Sigurado ako na hindi si Lily ang nag-abot sa akin ng tuwalya kanina. Maniwala naman kayo, Mami. Melissa? Ako? Alam ko kung sinong nag-abot ng tuwalya sa'yo, ate. Nakita ko siya. Nakita ko yung babae. Nakita ko siya, Mami. Mabait siya. Lagi niya akong kinakausap. Lily, ano bang sinasabi mo, anak? Yung babae, naririti siya kanina. Pinapantayan niya kami. Kaya lang, hindi ko makita ang mukha niya. Kasi may takip ang ulo niya eh. Hindi ko alam kung bakit tinatakpan yung mukha niya. Tama. Ha? Yun din ang nakita ko kanina, Mami. Hindi ko rin makita ang mukha ng babae dahil tinatakpan niya ang mukha niya. Iisa lang ang tinutukoy namin ni Lily, Mami. Yung babaeng yun. Siya... Tama na! Ma'am. Hindi ko alam kung paano paniniwalaan ang mga sinasabi niyo. Hindi ko alam! Kanina pa kita hinahanap. Naririto ka lang pala. Vince, ikaw pala. Teka, nasaan na si Victor? Nakalis na ba siya? Oo. Hindi na nakapagpaalam dahil nagmamadali. Bigla ang tawag mula sa trabaho. Ganun ba? Tulog na bang mga bata? Oo na. Ngayon, ikaw naman ang malalim ang iniisip. Iniisip kong sinabi kanina ng mga bata. Bakit? Ano yun? Vince, may nakikita raw silang babae. Nakatakip ang mukha at madalas daw nila itong makita sa kwarto natin. Ha? Si Lily. Nakikita rin niya yung babaeng tinutukoy kanina ni Melissa. Ano? Pero... Hindi ko alam ang dapat paniwalaan ko, Vince. Gusto ko nang isipin na totoo ang mga sinasabi sa'yo ni Aling Senya. Ha? May babae siyang nakikita na laging nakasunod sa'yo, hindi ba? Vince, hindi kaya ang babaeng tinutuko niya ay ang babaeng nakikita ng mga anak natin? Margaret? Naririto na naman siya. Ate Melissa! Gising! Ate Melissa! Magdadala po ako ng kumot para hindi ko siya makita. Huwag kang matakot. Ha? Hindi kita sasaktan. Huwag kang matakot sa akin. Aalisin kong kumot. Ikaw nga. Ikaw yung babae na nakita ni Ate Melissa at madalas ko ring makita. Pero, bakit hindi naniniwalang mami at daddy na nakakita ka namin? Halika. Ibubulong ko sa'yo. Ilapit mo ang tenga mo. Pero, Huwag kang matakot sa akin, Lily. hindi naman po ako natatakot. Nararamdaman ko naman po na mabait talaga kayo. Kaya lang, nagtataka lang po ako dahil kami lang yata ni Ate Melissa ang nakakakita sa'yo. Dahil... Halika. Ilapit mo ang tenga mo, Lily. At ibubulong ko sa'yo. Opo. Akala ko ba hindi ka natatakot sa akin? Lily? Bakit ka umiiyak? Lily? Ay, si Lily. Nakatulog po siya ng kumot. Lily? Bakit ka umiiyak?
Sinabi ko na nga ba eh. Pero ayaw maniwala ni Dad at Mom. Ate! Bakit? Ano yun? Natatakot ako. Huwag ka matakot. Hindi ba sinabi niya sa'yo mabait siya? Hindi ka niya sasaktan? Wala kang dapat na ikatakot sa kanya. Pero, multo siya, ate. Mas dapat na hindi ka matakot sa multo. Mas matakot ka sa tao dahil nagagawa ka nitong saktan. Pero ang multo, hindi na ito makakapanakit pa. Maliban na lang kung... Melissa!